Okay, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Anumang oras kayo abutan ng ating video na ito ay magandang buhay po sa bawat isa sa atin. Nandito po ang inyong lingkod, si Kuya Roland, dito sa Herb Ministries, sa ating lingguhang pananalangin. Katulad po ng ating introduction, prayer is powerful and effective. Talagang naniniwala po tayo na makapangyarihan ang panalangin at sa panalangin natin na ilalapit ang lahat ng ating mga pasasalamat, pagpupuri, paghingi ng gabay sa Diyos. At ito rin ay napakalaking tulong sa ating buhay, lalo na sa ating isipan, sa ating emosyon. At sinasabi ng mga psychologists na ang panalangin ay very effective para ikaw ay ma-heal sa iyong mga dinadala sa iyong isipan. Kaya po tayo ay dumudulog at salamat sa Diyos, tayo po ay tinuruan niya na manalangin. Kaya sa banal na kasulatan ay bahagi ng kanyang pangangaral ay ang pagtuturo ng pananalangin. Tinuruan pa tayo kung paano tayo manalangin. Nandiyan po yung ating Our Father na guide sa pananalangin. So sa araw na ito ay meron po tayong mga kapatid na ilalapit sa atin, sa sino man, sa member ng Herb Ministries, sa mga nakakakilala, sa mga relatives, friends at nagsisimpatya, sapagkat isa po sa unang layunin ng Herb Ministries kung bakit ito ay natayo ay tumulong sa mga God's servants, sapagkat nakita namin kami bilang mga pastor, mga deaconesses, nakita namin ang buhay namin nung kami nagsimula at salamat sa Diyos, kami ay patuloy na pinagpapala. At nakita namin na dapat ayudahan, dapat tulungan ang mga manggagawa ng Diyos. Kahit saan man tayong denomination na nakalagay. At halos ganun din po lahat yan. Lahat yan ay umaasa. Sabi nga, living by faith. Kaya isa po sa ating kasamahan, si Pastor Benji Liberan, ang tatay niya po to si Pastor Benji. Ang pangalan po nito ay si Pastor Herminio Liberan. Kaya si Pastor Hermi, si Kuya Hermi ang tawag natin sa kanya, siya po ay kinuha na ng ating Panginoon. Kaya po si Pastor Hermi ay isa lang po ang anak niya, si Pastor Benji, at siya po ay naninirahan dito sa Pulunggubat, Balagtas at doon sa housing ng Northfields Housing, at nakita ko po ang kanyang personal na kalagayan doon ay may sarili silang bahay, subalit masikip at maliit yung daan at napakahirap pumasok. So nagtagumpay po sa buhay si Pastor Hermi, at siya po si Ka Hermi ay matagal na nagpastor. Siya po ay ibinuhos niya, inilagay niya ang kanyang buhay sa paglilingkod sa Panginoon sa pamagitan ng Iglesia ng United Methodist Church. At siya po ngayon ay kinuha na ng Panginoon, pinamahinga na niya. Kaya naiwan ang kanyang misis
Kaya po ang Herb Ministries ay sama-samang lumalapit sa inyong puso, sa inyong kalooban, na anuman ang maitutulong po natin kay Pastor Benji natin ipadadala, sapagkat buhay pa ang kanyang nanay at kailangan din ng suporta pa. Nag-iisa na lamang po siya. Ito po yung GCash ni Pastor Benji. Direkta nyo pong ipadala sa kanya. Huwag na po nating padaanin sa Herb Ministries. Ito po yung GCash number 0916-548-4062. Yan. Kung kayo nasa Amerika, ay pwede po kayo, mamaya tuturuan ko po kayo sa dulo ng video na ito kung paanong yung US dollar ay gagamit po kayo ng SendWave, yung SendWave na application na libre, at from SendWave, from US dollar, diretsa na po sa GCash at wala pong transaction fees. Okay, kaya mamaya sasama natin sa panalangin ng pamilya ni Pastor Hermie at gayon din ang paghingi, paglapit ng tulong sa inyo upang sila ay makaraos sa maraming gastusin. Salamat po. Ikalawa ay si Pastor Denny Clavio. Isama natin sa panalangin at siya po ay nagkaroon ng karamdaman. Ito po yung kanyang kamay. Nasa ospital po siya ngayon. Maraming tusok-tusok na yung kamay niya. At si Pastor Denny po ay nakadistino dito sa Paumbong United Methodist Church. Kaya sama natin sa panalangin. At anumang tulong na kaya nating ibigay ay napakahalaga po sa mga panahon na ito. Sapagkat ang mga pastor ay sabi ko nga sa inyo, living by faith. Salamat na lang at ang mga pastor na nakapagpapaaral ng anak kahit papano ay mayroong tutulong sa kanila. Subalit iba pa rin yung sarili mong pera. Pagka sa anak mo, talagang marami ng pinagbabudgetan. Kaya po kaming mga magulang, ang panalangin natin ay magkaroon tayo ng magandang pensyon sapagkat kahit may anak ka na medyo pinagpala, marami na rin obligasyon Kaya kailangan tayo po ay habang may panahon ay makagawa ng paraan upang tayo magkaroon ng retirement fund. Sama natin sa panalangin si Pastor Denny. Ganon din yung kanyang anak na pastor. Ay sama natin sa panalangin si Pastor MB Clavio na naaksidente sa motor. Kaya po sama natin sa panalangin, nabali po yung kanyang baraso na kaliwa at siya ngayon ay nagpapagaling kasama na kanyang asawa si Clarissa. Kaya sana Panginoon, ilapit natin sa Panginoon na bigyan siya ng mabilis na kagalingan at makapagpatuloy siya sa kanyang ministry. Yan, si Pastor MB Clavio. Sama natin sa panalangin at anumang halaga na pwede natin ipadala, ito po ay pwede nyo po ipadaan sa Herb Ministries. Mamaya isasabihin ko sa inyo yung aming GCash number at makararating po kay Pastor Hermie, kay Pastor MB at kay Pastor Denny. At gayon din po ang magulang na isa nating member ng Herb Ministries. At ating napakalaking bagay ang ginagampanan sa Herb Ministries, si Deaconess Elisa Gansit. Ang kanyang magulang ay mayroong karamdaman. Kaya isama po natin sa panalangin at anuman ding tulong na kaya nating maibigay ay ating magawa po para po sa kanilang pangangailangan. Ito po yung Herb Ministries GCash number na pwede po ninyo ditong ipadala at ito po ibibigyan naman kayo ng resibo ng GCash. Ito po yung nakapangalan sa akin, Roland Javier, sapagkat sa Pilipinas ay hindi pa namin naayos ang corporate name ng Herb Ministries doon sapagkat ang Herb Ministries ay license pa lamang dito sa Amerika. Kaya po ito po yung number 0929-55-44349. Ayan. Pasensya na po kayo sa aking boses. Medyo lumalamig na po dito sa Amerika ngayon. Going to fall. Kaya nag-a-adjust yung aking katawan. At ako nga po ay magpapa-schedule na ng flu shots. Ayan. Kasi pagka matanda ka na,
kinakailangan ay meron kang annual flu shots sapagkat virus po yun yung flu. At yung flu ay maraming nadisgrasya doon noong Second World War o 1900s, 100 years ago, bago dumating ang COVID, yun munang flu ang maraming namatay. Kaya po ngayon ay libre na po dito sa Amerika ang flu shots basta meron kang health insurance. Okay, ito po yung number, ulitin ko, 0929-5544-349. Yan, ipadala nyo po dyan. Kung kayo nasa Pilipinas, kahit 10 pesos, napakalaking bagay po yan. Kung kayo nasa Amerika naman, kahit $10 naman. Yan, makakaipon po tayo at maitutulong po natin sa ating maraming mga tinutulungan, katulad po ng pamagulang ni Ate Elisa, si Pastor Epi, si Pastor Denny, at ang ngayon po ay si Pastor Hermie na siya po ay kinuha na ng Panginoon. Okay, tayo po ay darako sa panalangin at ito po yung bago tayo dumako sa panalangin ay ito po yung GCash download tayo ng SendWave. It's free of charge. Ano po, yung i-download nyo lang po, ito lang po, sundan nyo po itong link na ipinakita ko sa inyo dito. Gamitin nyo po yung aking code at pumunta kayo sa Google Chrome at i-type nyo lang po itong 0HQ5H na aking invitation sa inyo. May da-download nyo na po yan sa inyong cellphone. At ang pag magpapadala kayo ng pera ay via GCash. From US dollar, may direkta na po sa GCash. Ganun po kadali at walang bayad. Kaya po ito'y worldwide. Worldwide po ito. Kahit nasaan po kayong bansa, ay kung gusto nyo pong tumulong sa Herd Ministries, gagamitin nyo lang ang SendWave at diretso na po sa GCash number ng Herd Ministries. Ito po yon, 0929-554-4349. Yan po, napakadali na po ngayong magpadala ng inyong tulong at upang marami pang mga tao ang magkaroon ng pagpapala at kayo po ang gamitin niyang instrumento. Okay, tayo po'y dumako sa ating panalanginan. Naniniwala po tayo kamukha ng ating OBP, prayer is powerful and effective. Lalapit natin sa panalangin ang ating Workers' Pension Program ng Herd Ministries. Ito po ay ating nilalapit sa panalangin. Ang panalangin natin, next year, September, ay magsisimula na po tayong makapagbigay ng pension program sa 50 to 100 na mga manggagawa. At gayon din, ang pension program ng Live Good members ay magsimula na rin sila, sabay na sila sa September 2024. Kaya lapit natin sa Panginoon. Mga company na kapartner ng Herd Ministries, marami na po kaming mga company na nagbibigay ng magandang response sa ating purpose na tayo makatulong sa maraming mga tao. Gayon din ang NAR Academy Mission, sama natin sa panalangin. At ito po ay kapartner ng Herd Ministries at sila po ay nagbabalak na from Academy ay gagawin na po foundation. Yan, ina-apply na po ngayon from magiging NAR Foundation. Ang Marriage Couple Ministries na pinangungunahan ni Bishop Joey Lapitan at saka ni Pastor Richie Paul at gayon din ni si Bishop Bobby Giovanni na Pagkit, Bishop Giovanni Pagkit na pinangunahan dito ng marriage couple na ginagawa sa Pilipinas. Gayon din ang Adelina Mission sa 13 Martires, pinangunahan ni Pastor Boni at saka ni Pastor Art at gayon din ni Deaconess Elisa Gansit. Sama natin sa panalangin ng String Valley Mission. Dito po si Brother Uncle Sam. Ang tawag namin ay Uncle Sam, Samuel Santos, at tumutulong din po dyan si Pastor R. Pahati. Panalangin natin. Ang Tagaytay Mission na pinangunahan ni Pastor Gerson Larong
Ang Violent Mission, gayon din po kay Pastor Gerson Laro. Ang Negros Occidental Mission sa panguna ni Pastor Likigan, Sunny Likigan. At gayon din ang Misamis Occidental Mission sa panguna ni D.S. Sausa, Babien Sausa. Okay, ito po yung mga natanggap nating mga prayer requests. Kaya tayo po ay dumako sa pananalangin. Tayo po ay manalangin. Tunay o Diyos na kami nagpapasalamat sa mga oras na ito sapagkat mapalad kami, sapagkat meron kaming Diyos na nalalapitan. Meron kaming Diyos na tinatawagan, lalo na po sa panahon ng aming mga pangangailangan. Sa panahon ng problema, sa panahon ng karamdaman, sa panahon ng kamatayan, katulad po ngayon, na ang aming minamahal na Pastor Hermie ay kinuha nyo na. Papasalamat po kami, nakatapos na siya sa maraming landasin ng kanyang buhay. At salamat din, Panginoon, at siya po ay pinagpala mo, binigyan siya sa anak na naging pastong din, at naway ang kanilang buhay ay magpatuloy. Kahit na po si Pastor Hermie ay nandyan na, at alam namin meron kang magandang plano pa sa buhay ng kanyang asawa at ng kanyang anak. Salamat, Panginoon, sa paggabay mo kay Pastor Denny, siya po ay nasa ospital ngayon, si Pastor MB, si Pastor MB na may sakit na nagpapagaling na aksidente, ang magulang ni Ate Alicia Gansit, at ang iba pang mga may karamdaman, Panginoon. Hindi namin babanggit ang pangalan nila, subalit alam namin naririnig mo sila sa panahon ng kanyang pangailangan. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala na pinagkakaloob mo sa amin sa araw na ito. Marami kang paraan na hindi namin alam. Kaya kailangan lamang kami magtiwala, maniwala, sumampalataya, at ang lahat ng ito ay aming tatanggapin sa aming buhay. Maraming salamat. To God be the glory. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen.